ganda. Yung mga knitted, di ba? Knitted. Ay, ang ganda nito. So, ito yung aking setup for ating live. Ito yung ginagamit ko, no? Tripod siya. Tapos dito yung lalagyan ng cellphone. So, ang dami nagtatanong din sa recent vlog ko kung saan ko siya nabili. Dun sa mga previous vlog ko na ukay, maraming salamat sa inyo. Thank you kasi na-inspire ko kayo. Okay, this is our next bale. Ito, US knitted mix yung tawag dyan. Sobrang mura lang nito guys. Kapag gusto nyong mag-start ng okay business, try nyo to. Itong US knitted bale, this is only 1,900. Isang ganyan na siya, isang bulto. Ganda. Uy, mabango siya. Hindi siya amoy ukay na mabantot. Mabango. Mabango siya. Ganda. Magenta. Ito pa, wait lang. Yan, Ito, ang ganda, ang ganda. Fashion Nova, meron siyang brand. Ay, ang ganda nito. Mine na. Mine yun na guys. Aray ko rin. Excited. Meron kami nakuha Michael Kors. Ayan. Feeling ko naman authentic siya kasi ayan siya. Meron siyang ano. Saka meron siya ditong tag. O diba, may mga item talaga na makukuha kayong authentic sa ukay. Mahal nyo ito mabibenta ha. Yung mga ganyan. Ang daming branded nitong knitted na nakuha ko ha. In fairness. Ito pa. Ang brand nito, ano, American Eagle. Oh, ang ganda. American Eagle. Kenneth Cole. Oh, Kenneth Cole daw. Panalo! Oh, ganda, di ba? Ang ganda. Ito, Gap daw siya. Oh, di ba? Ayan, Gap talaga yan, authentic. Oh, di ba? So, hindi na lugi talaga yung 1.9 nyo. Kung dito kayo magsa-start, meron lang siyang mga, ano, meron lang siyang mga stain, ayan, mga minimal stain lang naman yan na pwede nyong kuskusin, labhan, ganyan. Ibabad nyo lang daw. Diba? Super nice. Ayan, sa mga nagtatanong kung saan ko siya binili, secret yun. Siyempre, maghanap kayo ng supplier nyo. Siyempre guys, yung 1.9 na sinasabi ko, wala pa dun yung shipping fee. So, depende sa area nyo kung magkano yung shipping fee nyo. Yung shipping fee sa akin kasi is nasa 700 pesos yung shipping fee ko. So, 1.9 plus 7. So, magkano yun, di ba? Nasa 2.6 din siya. Not bad sa 2.6. Sobrang mura na nun sa isang sa isang bill. So, ayan o. Mababawi niyo yun agad for sure. So, ayun na guys. Tapos na ako mag-sort. So, parang halos lahat okay naman. Merong mga minimal issues like yung mga small stain, yung mga maliliit na butas, ganun. Pero, minimal lang yon. Wala akong na-sort na patapon. I mean, walang patapon na item dito sa bale na nakuha ko. So, ngayon, ayan, ito yung mga sample na nakuha ko. Pakita ko ulit sa inyo. Meron akong Hollister na nakuha. Merong Shein and Topshop. Madami pang mga branded. Good morning! Galing yan sa laundry ha. Fresh from the laundry. Iisa-isahin ko na sila and isasabit natin yan dito. And isusort ko din pala sila. So, nakalimutan ko mag-vlog nung nag-live ako nitong mga sweater collection natin. So, ngayon,
Kahapon ako nag-start ng live, day 1, hindi ko siya naubos, madaming natira, pero madami rin naman bumili. Ibig sabihin nakalahati ko siya, almost. And then ngayon, nag-day 2 ako para kung sakali, maubos ko siya ngayong araw na to. So sana Lord, maubos ko siya ngayong araw na to. Isa-sale ko na siya para man lang mabawasan or maubos ko. So, ito yung aking mini studio. Mini studio. Ayan. Lumipat ako dito sa kabilang kwarto kasi hindi naman to nagagamit. So, ito yung aking setup for ating live. Ayan, binili ko lang yan sa Shopee. Yung cortina, pati itong pang-design, ayan, backdrop natin. So, hindi pa yan final, kasi may balak akong gawin sa ating backdrop. Pero hindi pa siguro ngayon. Pansamantala ganyan na muna, curtain. And then, ito yung sample ng ating knitted collection. Ang ganda, no? Tapos, yung mga nagtatanong kung saan ko nabili ito yung ginagamit ko, no? Tripod siya. Tapos, dito yung lalagyan ng cellphone. Nabanggit ko na ata to. Ulanzi ba yun? O Ulazi? Yung ano neto. Yung brand neto, lalagyan ng cellphone holder. Nasira na nga siya, kaya may ganyan na siya. So, ito, ang dami nagtatanong din sa recent vlog ko, kung saan ko siya nabili. This one, ginagamit siya pang halaman. Ayan, ganyan siya, kiniklip lang siya. Nabili ko sa Shopee. Ililink ko na lang dyan sa comment section below kung saan ko siya nabili. Tapos, ayan, papalitan mo lang siya ng bulb. And then, ito yung aking clothing rack. Maliit lang siya, na color gold. Nabili ko lang din siya sa Shopee. Kung gusto nyo, ililink ko na lang din dyan kung saan ko siya nabili. Ito yung mga ilalive natin. Yung nakahanger saka itong mga nandito. Tapos, ito yung mga nabenta ko na last night. Ayan, nabenta ko na sila. So, thank you sa mga bumili kagabi. And ayun guys, yung mga nagtatanong nung steamer, ang dami kasi nagtatanong kung saan ko daw siya nabili. Nabili siya nung husband ko sa mall. Pero nakahanap ako sa Shopee. Actually, yung una kong steamer, nasira na siya. 1 year mahigit ko din siya nagamit. Kaso nasira siya, bumigay. Hindi ko alam, bigla na lang siyang hindi umandar. Pero kasi linggo-linggo ka ba naman mag-steam ng mga damit? So, ayun, gamit na gamit ko talaga siya, in fairness. Actually, yung second na steamer ko, doon ko siya nabili sa Shopee. Ililink ko na lang dyan kung saan ko siya nabili. So, for tonight, magpe-prepare na muna ako ng ating live selling. See you guys tomorrow! So, ayun, balutin na natin siya kasi tomorrow, magsischedule ako ng pick-up. Gusto ko ma-dispose na kasi nga, wala akong space. So, ayun guys. So, I hope na-inspire ko kayo dito sa video na to. Dun sa mga previous vlog ko na ukay, maraming salamat sa inyo na na-inspire ko kayo. Naiiyak ako. Thank you! Thank you kasi na-inspire ko kayo. Okay. Gusto ko mag-thank you sa mga sumusuporta sa akin. Ayan, sa mga na-inspire ko. So, sana patuloy ko kayo na-inspire sa video na to. Almost 2 years na rin ako nag-uukay. Sa totoo lang, na-enjoy ko naman siya kasi mahal ko yung ginagawa ko. Mahal ko yung ukay. Hindi ko siya kinakahiya kasi ito yung gusto ko. Gusto ko yung mga damit. Ganyan, mahilig ako sa mga damit. Kung ako sa inyo, kung gusto nyo mag-start ng ganitong business, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung kaya nyo ba. Kaya nyo ba i-handle? Pag-aralan nyo siya. Pag-aralan nyo siya kasi along the way, makakakuha kayo ng mga experiences. Kasi nandyan yung mga, paano ba ako, yung mga questions nyo, masasagot nyo din yan. Madi-discover nyo din yan along the way ng process ng pag-uukay. So, yun. Ayun lang, yung tip na mabibigay ko sa inyo, kung talagang gusto nyo mag-pursue ng ukay-ukay business, make sure na gusto nyo siya. Na hindi siya labag sa kalooban nyo, hindi lang kayo napipilitan, hindi yung naiinggit kayo or what. Dapat kung magbi-business ka, either small or big man yan, make sure na gusto mo yung pinapasok mo. Even naman sa work, di ba? Sa pagpili natin ng work na gusto natin,
dapat yung work or yung tinatrabaho mo, mahal mo. Para at the end of the day, mapagod ka man, gusto mo pa rin. Gusto mo pa rin siya ipagpatuloy. Gets nyo ba? Meron na akong day job, nag-work ako sa isang travel agency sa morning, and then sinisingit-singit ko lang tong pag-uukay ko. Kapag meron akong free time sa gabi, ayan, nagko-collection ako. Sa gabi, doon ako nagla-live selling. Nagsischedule ako ng live selling ko sa gabi after ng work ko. So, ayun, at the same time, doble yung income namin, mas nakakaipon kami. As of now, mas nakakaipon kami. And, ayun, wala pa sa isip ko na huminto as long as nakaya ko pa mag-ukay-ukay is itutuloy ko siya. Mahal ko na yung business na to. So, hindi ko na siya kayang i-let go pa. Ayun. Pagdating naman sa shipping, maghanap kayo ng malapit na courier sa area nyo. For example, yung mga JNT Express, LBC, or anything na courier. Madami yan din sa Google. Maghanap kayo courier in your area na pwede nyong gamitin as a shipping. Start ka lang sa kung anong meron ka sa bahay nyo, kung meron kang plain na background dyan sa bahay nyo, gamitin mo siya as your background. You need to invest dun sa mga items na kailangan mo talaga. For me, pakonti-konti, nag-i-invest ako, pero hindi ako yung full force na nag-i-invest. Kasi syempre, yung pera, binabudget din namin yan. Binabudget ko yan sa puhunan, binabudget ko yan dito, yung expenses namin dito sa bahay. So, I promise sa sarili ko na mag-i-invest ako sa backdrop natin para kahit pa paano maging appealing sa mga mata ng ating mga miners and viewers. And kung hindi man mabenta yung inyong mga items, huwag kayong mag-alala. Sa live selling, ganun talaga. May time na matumal. Sa mga business, ganun talaga. May time na matumal, may time na mahina. Pero dadating din yung time mo. Ibig sabihin, darating din yung time mo na magbubunga din lahat ng pagod mo. Magkakaroon ka din ng mga miners, viewers. Nandyan yung palagi mong mga suki. Ayan, ang dami ko laging suki. Maraming salamat sa mga suki ko. May point na ganun talaga. So, make sure yung item na binibenta mo is maganda. And, syempre, trusted seller ka din. Yung mga client mo, syempre, you need to gain their trust. Syempre, yung mga suki mo, kapag naging suki mo na sila, dadami yan. Hanggang sa magre-recruit sila, sabihin nila yan sa mga friends nila. Masaya ako kapag nagbibigay sila ng mga feedback sa akin, ng mga damit, ganyan. And, importante din yun, syempre, meron ka mga feedback. Kasi, syempre, ibig sabihin, nagustuhan nila yung item na binibenta mo. Yung mga tinatanong nyo kung saan ko nabili yung steamer, sa Shopee lang po yun. Ha, ililink ko na lang dyan sa comment section below kung saan ko siya nabili. Meron sa Shopee. And, ayun lang, yung mga supplier na tinatanong nyo, hindi ko siya masasabi kung sino kasi syempre dapat paghirapan nyo yun. Hindi, sa totoo lang. Kasi, every business, don't ask them kung saan sila kumukuha ng supplier, kung sino yung supplier nila. It's very rude. It's very rude to ask kung sino yung supplier nila. Kasi, syempre, pinaghirapan nila yung guys. Ako, nag-start ako from the scratch. Nag-start ako from zero. As in, wala akong kaalam-alam regarding sa pag-uukay. Pero ang ginawa ko, nag-search ako. Diba? Andiyan naman si Google, andiyan naman si Facebook, mag-search ka. Importante yun kasi syempre pag pinagdaanan mo yun, sobrang worth it. As in, hindi naman kasi lahat makukuha mo in just one snap eh. So, may process, 'di ba? May process ang lahat. So, ayun, when it comes to supplier, paghirapan nyo. Paghirapan nyo, ang matitip ko lang sa inyo is maghanap kayo sa Facebook page. Yun lang yung mabibigay ko sa inyong tip. It depends sa inyo kung ano ba yung gusto nyo ibenta. For example, mga dress, mga blouse, mga knitted, ganyan. Ano pa? Search na lang. Nandiyan naman lagi si Google sa kasi Facebook. You need to take a risk. Lalo na sa pag-uukay-ukay. Risky ang pag-uukay-ukay kasi not all the time maganda lahat yung nakukuha mong item. Hindi naman siya actually pangit. May mga nagsasabi kasi na puro
pangit daw yung nakuha nila. Siguro sa paningin mo, pangit, pero dun sa paningin ng ibang tao na makakakita or bibili ng item mo is maganda. 'Di ba? So, dun sa mga nagbabalak na mag-ukay, simulan nyo na habang maaga pa. Habang maaga pa. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong madaming viewers, kung wala pa kayong mga, alam mo yun, ganun, hanggang ngayon, konti pa rin naman yung viewers ko. Hanggang ngayon, actually, konti pa rin naman yung viewers ko. Hindi pa naman siya madami. Dumami siya, pero may time talaga or may season talaga na konti lang yung viewers mo. Pero meron at meron din yan. Meron at meron bibili. So, tiwala lang sa sarili. Continue lang. Huwag kayong titigil. Huwag hihinto. Siyempre, magdasal. Importante yon, magdasal. And mag-save kayo ng pang tithes and offerings nyo. Siyempre, isa din yun sa tip ko. Nagsaset aside ako ng pang tithes and offering ko. Every live yun. Every live yun. And ang galing lang kasi syempre hindi ka pinapabayaan ni Lord. Binibigyan ka niya ng madaming viewers, madaming miners. Hindi ka nazi-zero. Yun yung okay. Kasi syempre, hindi ka nazi-zero. Kasi syempre, you're giving back to the Lord di ba? Binigyan ka niya ng strength, binigyan ka niya ng extra income. Syempre, huwag mo din siyang kalimutan, di ba? Mag-give thanks or mag-give back kay Lord. Kasi siya yung nagbigay ng lahat ng to. So, ayun lang. So, kung napanghihinaan kayo ng loob, huwag kayo magpahinaan ng loob. Gawin nyo siya as your strength. Yun lang yung masasabi ko. Gawin nyo siya as your strength. I-reverse, nyo siya. Huwag nyo isipin na ganyan. Na pangit, ganyan. So, kailan pa kayo magsa-start, di ba? So, as early as now, dapat mag-start na kayo kung gusto nyo ng ukay-ukay business. Maganda siya actually. Malaki ang kita sa ukay-ukay. It depends, syempre, sa market mo. Kung ayaw mo ng online selling, pwede kang maglagay dyan sa pwesto nyo, sa bahay nyo, sa gilid ng bahay nyo, ganyan. Sa labas ng bahay nyo. Magtayo ka dyan ng tindahan, di ba? Or magpumwesto ka sa mga palengke. Yung iba kong kakilala, ganun. Ang importante guys, tuloy-tuloy ka lang sa business. Huwag kang hihinto kung talagang gusto mo yung business mo. So, ayun na guys. Maraming salamat pa lahat dun sa mga nag-comment. And, ayun nga. Gusto ko mag-thank you sa inyong lahat kung na-inspire ko kayo sa ating vlog about ukay-ukay. Hope na itong video na to is makatulong ulit sa inyo or ma-inspire kayo ulit. Sasuggest ko sa inyo guys. Tuloy nyo lang. Huwag kayong susuko. Kung ano yung gusto nyo, ituloy nyo lang. And pray. Don't forget to pray. Kasi dadating din yung time na makukuha mo din kung ano man yung gusto mong abutin sa buhay. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And I hope na na-inspire ko kayo ulit. And I hope na nabigyan ko kayo ulit ng mga tips about ukay-ukay. If you still have questions, kung may mga katanungan pa kayo or gustong malaman, just comment down below. And sasagutin natin yan sa next ukay-ukay video. So, thank you so much. And please don't forget to follow my Facebook page, Monday Casual. Ilalagay ko na lang dyan. Follow nyo naman guys. And don't forget to subscribe also to our YouTube channel. Thank you and see you guys on our next vlog. Bye!